He is an actor, director, producer, and been in the entertainment industry for 45 years. Kal, he's also a former child actor. Baka marami nakakakilala sa kanya. Hindi naman, sakto lang. Dito ba tayo kagabi? Sige, ito na. Dani, ba't sukla yung ginagamit yung panghalo dyan yung sa kutsarita? He's now a freelance director and currently doing a TV series with GMA Networks, Mga Batang Riles on prime time. Mga Batang Riles. Family man, a father of a special son with mild autism, and also a grandfather of one grandchild. Let's all welcome Direk Richard Arellano. Sabi mo kanina, Rek Dino, na breadwinner ka. At what age ka naging breadwinner? 10, 11, 12. So literal yung being a child actor before was one of the ways mo to provide for the family at a young age. Tama Yes, ba? Yun yung naging experience ko as a kid, no? Pero happy ako doon kasi marami akong natutunan eh. 'Di ba? Pero dumating sa point na parang ako ba lagi ang mag-aasikaso sa pamilya ko na ako yung anak, 'di ba? Ako yung, 'di ba? Siyempre wala akong AirPods, 'di ba? Yung AirPods ko may ibang family na. So, AirPods ko tinulungan ko. So, until ako na yung naging breadwinner talaga. Hanggang at the age of 17, 20. Nung 20 lang ako huminto kasi nag-asawa na ako ng 20 years old. Pero bata pa yun, ha? Young marriage. Imagine from age 10 to age 20. Never ka bang, aside sa pagiging child actor mo, pag-artista mo nung araw, nagtrabaho ka ba outside of entertainment? Yes. Bago ka naging director? Yes. Anong hanap mo mo natin? Nung nag-asawa ko, eto na lang, nung nag-asawa ako, nung 20 years old ako, so syempre nag-struggle ako as a provider. Nag-aral ako, no? 20 years old ako, nagtuloy ng college ko eh. Tapos habang nag-aaral ako, nag-work ako. Wala akong offers, on-cam, ganyan, no? Nag-work ako sa Dunkin Donuts. Wow. Pero galing ako sa industry na nun, ha? So bilang bubuo ng pamilya, kailangan akong lunukin, di ba? Yung pride ko na, di ba, nakikita ako ng mga tao. Pero nag-work ako, ako ng tiles sa Dunkin Donuts. Siguro mga 6 months, 5 months, inano ko yun. Pero tiniis mo yun. Tiniis ko yun, no? Tiniis ko yung bagay. Pero walang masama eh, kasi masarap siyang ma-experience kasi bilang wala ka sa industry tapos itatry mo yung challenge na yun. Gaano kahirap yung pressure na syempre nagpo-provide ka for the family tapos meron ka pang anak na may special needs, lalo na nag-pandemic pa. Okay. And let's face it, Direk, sa industriya ng, I would say, show business or entertainment industry, dito nothing is regular eh, correct. At saka ang laki ng kompetensya mo eh. Yes. Diba? Lahat kayo, director, nagpipitch kayo ng storya, sino makukuha niyo producer. So syempre, hindi lagi masaya. Diba? May mga araw na tagtuyot tayo. Yes. How do you handle that? Prayers. Sorry, pero yun talaga. Yes. Yung hirap ka na. Actually, yung hirap ka na, ang challenge talaga dun, kahit hirap ka na, pwede ka pa rin mag-worship sa Kanya. Di ba? Yun yung durog na yung puso mo, pero wala na, hindi mo na kaya eh. So, tataas mo sa Kanya. At the same time, magpapasalamat ka pa rin eh. Kasi after that, alam mong merong may paparating. May parating, may ganyan, no? And nag-survive kami all through the years nung family ko. Siguro dahil yun din talagang naging key namin, no? Tumayo kang provider at that time. Yep. At a very young age. I mean, wala naman sa edad yun eh. Totoo. Kung gusto mo talagang tumulong, and yung time na yun na pinili mong ibigay sa pamilya mo, that allowed you to be who you are today para sa pamilya mo naman ngayon. Ang topic kasi natin for tonight, the pressure of being the provider. Tara, pag-usapan natin dito, kwento mo sa buhay. Kasamang mga pogs, ilabas lahat ng tunay. Mag-relax na tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa life over
Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. Direk Che, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, sir. At magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Ating mga ka-whiskey, mga ka-lobarkada out there. Thank you so much for being here, being part of this episode. Direk Che, you've invited this person that I will be introducing. Of course. Pakilala mo na, Excited ka? Napakalala ko na? Actually, itong tao na to, huli kong kita sa kanya is before pandemic pa. Ang tagal na pala. Ang tagal na. Kaya parang reunion to. Reunion pala to, no? Parang madami ka ng mga na-invite na director, Iba't ibang klaseng director, no? Yeah. And without further ado, let me introduce our guest for tonight. He is an actor, director, producer, and been in the entertainment industry for 45 years. Kal. He's also a former child actor. Baka marami nakakakilala sa kanya. He's done a lot of TV directing for ABS-CBN for 23 years. My God, it's been a long time. He's now a freelance director and currently doing a TV series with GMA Network's Mga Batang Riles on Primetime TV. Grabe. Family man, a father of a special son with mild autism, and also a grandfather of one grandchild. Ladies and gentlemen, mga Kaulo Whiskey, mga Klobarkada, let's all welcome Direk Richard Arellano. Direk Richard! Good evening, cheers! Cheers! Sorry, Yun, excited! Mag-aasal sa direct. Direct Richard. Just like last time. Direk J na ang tawag ko. Okay. Direk Chard. Tama ba? Rek D. Richard. Rek D. Richard. Yun Rek D. Dapat Rek D. Rek D. Richard. Sige, that's how I would address you. Rek D. Rek D na lang. Sa'yo direct. Rek D. Madali kasi pag direct. Madalis lang tawagin. Anyway, ang topic kasi natin for tonight, the pressure of being the provider. Nako, madaming makaka-relate na ating mga ka-whiskey at low barkada dyan. Exactly. Maraming provider, Bray. Bibigyan ng context ni Rek D. Etong topic na to. Pero take us back, Rek D. Richard. I think one of the things that we always talk about in our episodes is the backstory. Sino ba si Direk Richard nung bata siya at lumalaki siya? Kung ba, Direk, mayaman ba kayo? Mahirap ba kayo? Or paano ka lumaki? Paano ka lumaki? Anong history niyo, Direk? Flashback to. Flashback, di ba? Okay kami. Nung lumaki ako, mga 7 years old, namulat ako sa family ko. Buo kami, no? Until nag-separate yung parents ko by the age of 7. So doon medyo nag-struggle, no, yung buhay namin as a family, no. So pero yun naman yung nag-motivate sa akin to create my own family, and until now buo pa rin yung pamilya ko. Yun lang naman Tapos yun, doon ako nagkaroon ng dreams na gusto kong tulungan yung parents ko, yung mother ko, single mother. Tapos yun, nagkaroon ako ng work, no, at a young age. By the age of 9, nag-work na ako. So, anong work mo nun? Child performer, actor. Actor nga pala. Tama, work. That's work. Tapos yun, until, yun ay naging career ko, no? Since 9 years old ako. So, ano pa ba? Hindi ko masabi. So, paano ka napunta doon sa linya na yun? Bigla ka lang na ba nagkaroon ng opportunity na VTR ba tawag doon? VTR, di ba? Kasi ang mother ko is also from the industry. She's She's an actress? Radio talent. Tapos actress din siya. Character actress din siya. So, nung nakikita ko siya, doon ako na-inspire sa airmats ko, no, na sabi ko, gusto kong gawin tong bagay na to, no. Tapos yun, nag-audition ako until napunta ako sa industry at the age of 9 years old. Tapos nagtuloy-tuloy na ako doon. Tapos natulungan ko yung airmats ko, no? Naging breadwinner ako doon sa family. Hanggang nag-asawa na ako. At naging provider na ako. Pero yung wife mo is also from the industry, right? No.
She's a preschool teacher. Tapos nag-meet lang kami kasi yung cousin ko, asawa yung sister niya. So, doon kami nag-connect, bale. Pero sabi mo kayo na, Rec Dino, na breadwinner ka. At what age ka naging breadwinner? Siguro mga 10, 11, 12. So literal, yung being a child actor before was one of the ways mo to provide for the family at a young age. Tama Yes, ba? Yun yung naging experience ko as a kid, no? Pero happy ako doon kasi marami akong natutunan eh. 'Di ba? Pero dumating sa point na parang ako ba lagi ang mag-aasikaso sa pamilya ko na ako yung anak, 'di ba? Ako yung, 'di ba? Syempre wala akong AirPods, 'di ba? Yung AirPods ko may ibang family na. So, AirPods ko tinulungan ko. So, until ako na yung naging breadwinner talaga. Hanggang at the age of 17, 20. Nung 20 lang ako huminto kasi nag-asawa na ako ng 20 years old. Pero bata pa yun, ha? Young marriage. Imagine from age 10 to age 20. Yeah. Diba? Pero at that time din kasi, correct me if I'm wrong, Derek, pero at that time parang yun ang tamang age para mag-asawa, tama ba? Or hindi din? Maaga rin yun? Maaga yun. Hindi talaga siya yung ideal age para mag-asawa. Kasi batang-bata kami, kaka-graduate lang nung wife ko. Yeah. Tapos sa kami nagpakasal. So after nun, tinuloy-tuloy na namin. Pero until now, kami pa rin. Kaya nga. For siguro mga 33 years. Alam mo, Bray, nakilala ko yung buong family. May mga anak niya. So alam mo kung ano nakakatuwa sa kanila, Bray? Yung business ng production. Yes. Being a director, lahat, even the makeup artist, anak niya. Even the wife, lahat sila nagtutulong-tulong sa production. Which is, siguro lahat naman ng family, mas maganda yung, ideal lang na lahat kayo nasa isang industriya. Pero ang galing lang, na ma-maximize nila. Kaya galing nitong pamilyang to, ha? Actually, dream namin talaga yon as a family. Until now, yun din yung pinupush namin na dream, no? Kasi, pero minsan may mga nakaka-work kami na parang hindi sila sanay na pamilya yung kasama nila, no? May mga ganun na hindi nila minsan naiintindihan kung yung dynamics ng family, no? Pero ako, syempre pamilya ko yan eh. Kailangan kong, kumbaga yun yung dreams namin together. Yes. No? May curious lang ako, hindi ba mahirap kasi minsan sinasabi nila mahirap kapag kasama yung pamilya mo sa negosyo. Hindi ba mahirap? Meron kaming yun talaga yung struggle. Actually, yung struggle namin sa family. Diba? Parang may mga katrabaho kami iba. So, ang hirap timplahin, no? Pero ako kasi, yun yung pangarap ko bilang pamilya. And yung mga anak ko, nag-aaral din naman. Yun na yung nila. So, yun yung pinupush namin as a family ngayon. Pero, teka lang, Direk, never ka bang, aside sa pagiging child actor mo, pagiging artista mo nung araw, nagtrabaho ka ba outside of entertainment? Yes. Bago ka naging director? Yes. Anong hanap buhay mo dati, Direk? Nung nag-asawa ko, nung nung 20 years old ako, so syempre nag-struggle ako as a provider. Nag-aral muna ako. So you were providing for your family, tapos yung bagong binubuong pamilya, parang gano'n? Hindi na. Nung nag-asawa na ako, na iba na yung setup. Kasi may bubuuin na akong pamilya. So, hindi na ako nakakatulong sa family ko. Malalaki na naman kami lahat. So, kaya na namin yung mga sarili namin. It's about time, gano'n ba sabi mo? It's about time. Gano'n naman yung no? Pero, tapos yun nga, nag-aral ako. No? 20 years old ako, nagtuloy ng college ko eh. Tapos habang nag-aaral ako, nag-work ako. Wala akong offers, on-cam, ganyan, no? Nag-work ako sa, pwede ba product dito? Yeah, it's fine. Nag-work ako sa Dunkin Donuts. Wow. Pero galing ako sa industry na nun, ha? So, bilang bubuo ng pamilya, kailangan ko lunukin, di ba? Yung pride ko na, di ba, nakikita ako ng mga tao. Pero nag-work ako, ako ng tiles sa Dunkin Donuts. Galing. Siguro mga 6 months, 5 months, inano ko yun. Pero, tiniis mo yun. Tiniis ko yun, no? Tiniis ko yung bagay. Pero walang masama eh. Kasi masarap siyang ma-experience kasi bilang wala ka sa industry tapos itatry mo yung challenge na yun at tapos na-overcome mo naman. And then after that,
may blessing na work na nakabalik ako sa industry as an actor ulit. And then, yun na, pinush ko yung dream ko since I was 9 years old. What was your dream? As a director. Yun talaga, nung 9 pa lang ako, nakikita ko na yung director ko. Siguro mga 9, 10, 11, 12, 13, parang ganyan. Nakita ko yung director ko, si Direk Arthur Joseph. Pinapanood ko siya. Sabi ko, ito gusto ko maging work. Sabi ko, paglaki ko, sabi ko ganyan. Tapos yun na, ever since, pinush ko na yun. Kahit maraming no in the years na dumaan, no? Pero, hindi ako nag-no sa sarili ko. Kumbaga, di ba, kung maraming nag-no, ikaw lang pwede magsabi ng yes sa sarili mo. And then, it follows everything. Parang gano'n. Galing, ano? Ikaw talaga yung unang dapat magtiwala sa sarili mo eh. Yes, di ba? Diba? Tsaka ano yun, leading rin ni Lord yan eh, di ba? I mean, yun lang, i-entrust mo lang talaga sa Kanya. Pag hindi mo kaya, kayang-kaya niya. Tama naman. Mag-preach ako rito. Okay lang. Directly, okay lang. Pero, sige. maano tayo, Bri and Direk, Rick D. Ang tanong ko sa inyo, Okay. like ikaw, you have how many? 4? 5 kids? 4 ba? 4? 3. 3, sorry. 3 kids, no? And your last kid is special, right? Special, yeah. siya. So, that's something you both have in common. Yes. Kaya nakita ko yung anak mo rin, di ba? Parang nag-click kami Connected agad. ka agad, Connected di ba? agad. So, Kasi alam niyo yung pinagdaanan. Yes. So, Direk, ang tanong ko sa'yo, gaano kahirap yung pressure na syempre, nagpo-provide ka for the family. Tapos, meron ka pang anak na may special needs. Lalo na, nag-pandemic pa. Okay. And let's face it, Direk, sa industriya ng, I would say, show business or entertainment industry, dito, nothing is regular. Correct. At saka, ang laki ng kompetensya mo eh. Yes. Diba? Lahat kayo, director, nagpipitch kayo ng storya, sino makukuha niyo producer. So, syempre, hindi lagi masaya. Di ba? May mga araw na tagtuyot tayo. Yes. So, ang tanong ko, Direk, how do you handle that? Prayers. Sorry, pero yun talaga. Yes. Yung hirap ka na. Actually, yung hirap ka na, ang challenge talaga dun, kahit hirap ka na, pwede ka pa rin mag-worship sa Kanya. Di ba? Yun yung durog na yung puso mo, pero wala na, hindi mo na kaya eh. So, tataas mo sa Kanya. At the same time, magpapasalamat ka pa rin eh. Kasi after that, alam mong merong may paparating. May parating, may ganyan, no? And nag-survive kami all through the years nung family ko. Siguro dahil, yun din talagang naging key namin, no? Pero, Direk, never mo bang sinisi si Lord? Parang, syempre, there are times yun nga, may ups and downs, lalo na sa entertainment. Napakadaming rejection sa industriya natin. Yes. So, yun ang tanong ko, parang hindi mo ba minsan naisip, shit, ako na nagpo-provide sa 3 ko anak, tapos, may anak pa akong special. Tapos parang, relevant pa ba ako ngayon? Diba? Those are the questions na normal, lalo na sa ating mga creatives. Yes. Lagi mong, yun yung pressure. Na, magaling pa ba ako? Diba? Okay. So, ang tanong ko, Direk, aside doon sa prayer, meron ka bang certain ginagawa or kinwestiyon mo na rin ba ang Diyos na ba't ganun, binigyan mo ko na anak na special, or bakit ngayon parang nahihirapan ako? Kinwestiyon mo ba siya ever? Hindi. Kasi parang wala tayong right para i-question siya, di ba? Kasi wala talaga eh. Wala tayong karapatang i-question si Lord sa mga nangyayari sa buhay natin, kung negative man yan or struggle man yan, no? Kasi tayo yung pumipili tayo yung nagka-create ng destiny natin. Yes. And then one of the best gifts na binigay sa atin ng Diyos, free will. Yes. Diba? Yun yung nun eh. Tsaka talaga eh. Ibig sabihin, hindi siya put to blame sa nangyayari. Ako, yung nagkaanak ako ng special, parang siguro merong stigma na baka burden yon sa family, no? Yes. Pero ako parang na-realize ko, no? Hindi siya burden. Blessing siya. Kasi siya eh, yun yung God's love eh. Yung unconditional love. Di ba? Yun yung tinuturo ng being a parent, di ba? No? Actually, kahit wala kang special na anak,
it's a cycle, no? Yun yung family is a cycle, di ba? So, dun umiikot yung pag-ibig ng Diyos sa atin, no? Na sa anak natin, di ba? Kahit anong mangyari dyan, unconditional ang natin dyan sa mga anak natin. Yun ang tinuro niya siguro sa atin. Direk, meron na bang isang stage ng buhay mo na pwede mo i-share sa amin na parang you feel na, shit, katapusan ko na ba to? Or parang, shit, everything is falling apart? Oo, madaming beses. Anong gagawin ko? Maraming beses actually. Can you share specific, maybe Meron isa, pinaka-memorable sa'yo? Usually, tinitira kami sa financial. Okay. Yan, no? Struggle kami ng wife ko sa finances namin before. Dumating talaga sa point na baon na kami. Talagang wala kaming makain. Talaga, direct? Wala. As in, 2 pesos na lang yung pera namin sa ibabaw ng ref. Para nag-rent kami nun ng sa Mandaluyong. Yun yung family life namin eh. Tapos wala talaga. Pero ang ginawa ko nun kasi, parang naalala ko, pupunta ako sa church. Tapos sumali ako sa music ministry. So kanta-kanta, yun yung naging therapy ko eh. Pag hindi ko kaya, pagka talagang down na down ako, yun, punta ako, tapos nakikikanta ako, ganyan. Pag uwi ko, wala nang kakainin tomorrow yung family ko, no? And lakas nung kumbaga, lakas nung faith ko na tayo. Yeah. So sabi ko, tara, pray, magsha-shower lang ako, mag-pray tayo. Nag-pray kami as a family. 7 years old yung isang anak ko, parang 4 yung isa, or 6, yeah. Tama, 4. Tapos nag-hold hands lang kami. After 2 hours, tumawag sa akin yung magandang tanghali bayan. Sabi, Charge, sabi niya, may kailangan kami mga celebrity couple, chururut, ganyan. Tapos yun, kinuha kami. Tapos pinag-pray namin, sana manalo kami doon sa game. Parang it's a segment, game segment siya. Tapos, pagdating namin doon, kami nag-champion. Uwi na 20,000. Meron kami bedroom showcase. Wow. Ganun yung answered prayer, no? Answered. Pero yun lang yung mga experience ko na siguro kaya until now, nagsusurvive kami as a family na whatever dadaan na bagyo sa buhay nyo as a family, kakapit ka lang eh. And everyday dapat nakakapit tayo. Pero kasi, ang hirap eh, di ba? As a human being na everyday, kapit ka sa kanya. Yeah. Kasi pagising natin, kapit tayo. Pagka nag-work na tayo, nawawala na yung kapit natin, di ba? Kaya pag uwi natin ulit ng bahay, pagtulog natin, balik tayo sa kanya. Parang ganun yung, ako, feeling ko ganun yung nagiging routine ko and yung challenge sa akin everyday para ano man yung dumating sa buhay ko, anumang struggle, anumang bagyo. Diba? May shield ako na para palakasin ako. Alam mo, Brian, share ko lang sa'yo. Kasi I had the privilege to meet his wife and 2 kids. Actually, yung kanyang bunso, hindi ko na-meet, nakikita ko lang sa Facebook. Pero alam mo, yun yung makikita mo rin na kapag si God is nasa center ng pamilya mo. Alam mo, even yung wife niya at yung 2 anak niya, sabi ko siya, Brian, pag nakausap mo, edukadong tao. When I say na parang sila eh, yung very warm and alam mo magagalang. Alam mo yung ganun. Kaya alam ko na nagre-reflect din talaga sa yung direct reach. Okay. Kasi nga dahil napansin ko sa'yo really religious. Bago kami mag-shoot nun, prayer sila as a family. So, maganda example yung kinukwento mo, Rek D, na talking about the pressure of being a provider. Yes. Hindi mo kasi inaangkin na sa'yo lang eh. Meron kang kasama eh. Yes. And bringing the family into the fold is somewhat important. Kaya ko nakikita yung halaga sa'yo na kasama mo yung pamilya mo sa negosyo. Yes. Ngayon ko nakikita yun. Kasi nga, parang mo sila eh. Anchor and their foundation talaga. And that you will never be afraid of the pressures that life brings. Yes. Because you're never alone. Yun na nakikita ko din eh. And a lot of the pressure natin, puro external naman yan. Diba? And sasabi namin, lilipas din. Totoo. Pero hindi lilipas yung kasama mong pamilya mo at most importantly, yung faith mo. Yes. Importante talaga na sa buhay ng tao, no? Sa buhay natin lahat, talaga eh.
we enjoy life, di ba? Pero everyday kasi nagkakamali tayo eh. Totoo naman. Di ba? We're not perfect, di ba? So, kung everyday nagkakamali tayo, tapos wala pa tayong, kaya tayo kumakapit sa Kanya. Dahil hindi tayo perfect, di ba? Yes. Kaya tayo lagi nakakapit sa Kanya, yun lang. Naging ano tayo, spiritual tayo. Pero tama naman, Direk. Tama. Alam mo, open kami dito. Whatever the conversation goes into. Malakas tumano sa atin. Medyo may tama na ito. Yun ang kagandahan ng podcast. Diba? Kasi, I mean, dito sa Life Over Whiskey, really value yung ano ba talaga yung tao na kasama natin? Sino ba tong tao na tong kinakausap namin? And if this is what's coming up or manifesting, then yun talaga. We're open to that. Kanina nag-pray ako bago ako pumunta dito. Nung pagginto ko dyan, sabi ko, Lord, hindi ako masyadong sa interview, ganyan, bla bla. Sabi ko, ikaw na bahala. Sabi ko, maging honest lang ako, ganyan, walang pretensions, di ba? Because we're sharing to the people, what is true, and I hope may learnings from us, di ba? Ganun. Pero may tanong ako sa inyong dalawa eh. Paki-define nyo yung sa inyong dalawa actually. I'll start, ako magbibigay ng opinion ko, tapos tsaka ko kayo tatanungin, no? Tatanungin ko muna pala kayo, dalawa. How do you handle the pressure? Aside sa prayer. Okay. Kasi ako, minsan as a provider as a head of the family, minsan, alam mo yung parang di mo na alam kung ano gagawin. May kaba, merong psychological na parang, shit, like, di ba, special day anak ko, direct. Minsan naisip ko, kaya ko ba mag-provide hanggang sa tumanda to? Kaya ko ba i-provide yung love? Yes. Love and care. Kasi, like, syempre, therapist, magastos lahat yan eh. So, parang minsan ako, iniisip ko yung pressure is so high na the only thing that I could do aside sa prayer is to calm myself. So how do I calm myself? I exercise. And also I surrender everything to Him. Yes. Tapos number 3, I try to calm myself and think na I don't wanna waste my time dwelling on things that I cannot control. Yes, totoo yan. Yun yung sa akin. So ikaw, Bri, how do you handle the pressure? Ay, nako, Direk. Buti natanong mo. Kasi sa totoo lang, real talk lang. Siyempre, nagkakaroon ako minsan ng mental breakdown, na parang, paano ako. Paano ko ba re-resolve tong sitwasyon ko? Sometimes, just like you, hindi ko na alam yung sagot eh. Walang-wala na talaga ako. And I remember an instance where, yung, laging sasabi ko na there are moments when you feel like walang-wala ka na. Pero kapag tinawag mo siya, meron ka pa palang ibibigay. Meron at meron ka pa rin talaga mabibigay. And a funny thing that when I was having a struggle in life, nag-meditate ako and what came to me was this sentence. Sabi niya doon, this too shall pass. Lilipas din yan, Bri. And nakakatawa na right after the meditation, a couple of hours, nagsuscroll ako sa social media, nakita ko yung reel or parang there's this group of people, mga artista. Okay. Si Tom Hanks yung isa nagsasalita doon and sinabi niya yung mismong line na yun. I don't know, for some reason, ewan ko naniniwala din ng mga kalubarkada natin at kayo, na there are moments na when you feel down or a certain way you feel pressure, there are signs from the universe or from whoever source you believe in, yung mga yun ang magpapakita sa'yo. Nagbibigay ng signal. May signal eh. May sign na kaya mo pa yan. Even if you feel na wala na, meron ka pa rin maibibigay. So, yun. I mean, mental breakdown. Anong sabi na yung fall down 7, stand up 8. Tama ba? Tama ba yung sure, pero parang gets like that. Pero ang reality dyan, fall down 7 times, have a mental breakdown. Pero tatayo ka pa din. Pero bago natin tanongin si Direk, gusto ko lang malaman, ano ang anchor mo dun, Bri? Bakit ano yung nakakapagpa sa'yo na hindi, kailangan tama pa rin? Bakit mo siya na-overcome? Paano mo siya na-overcome?
Siguro, I mean, one of the core strength ko talaga is positivity eh. Totoo. So even if the situation is bleak or I don't see a way out already, I know I will find a way eh. If you ask me kung ano yung motivation ko on continuously pursuing what I'm doing, it's still gonna go back to my family. So topic natin as a provider, I'm not technically a provider, but I would want to be a provider one day for them, lalo na to give back to my parents. Siguro kayo, yung mga kids, eventually they will realize na, you know, I mean, you're not getting any younger. Yeah. Right? And ako din to my parents na I would want one day na mabigay lahat ng gusto nila. Of course, being a provider also to my future wife. Yeah. So yun yung pressure na parang I don't say I have to make it. I will make it. It's not a matter of how, it's a matter of when. Good. Pero ngayon tatanungin na si Direk na. Ito na pinakamaganda, pinaka-importanting sagot, di ba, sa ating tatlo. Pero sagutin niya yan sa pagbabalik ng Life Over Whiskey. And now, nandito na tayo sa pinaka-inaantay natin na segment. Karaoke King ka ba? Ready ka na ba? Alam ba kung ano mangyayari? Karaoke King. So, literal na kakantahan doon. Ihahandog mo yan sa ating mga ka-whiskey at mga kalobarkada natin. Okay. Ano bang mag-iisip ng kanta? Ano bang kanta? Ang gusto mo? Ang sikat ngayon, apate-apate. Pwede ang gusto mo. Hindi yun ang ano ngayon, di ba? Ano yung naiisip mo na kanta na maybe reflects or resonates to your life? Sa akin, marami actually, pero sige, pipiliin ko na lang yung We've Only Just Begun. Parang everyday, di ba? Pag-gising mo. Sino kumanta nun, Direk? Carpenters. Pero medyo baka hindi kuha ng Gen Z. Ano bang gusto niya? Pang Gen Z? Okay lang yun, Direk. Okay yun. Yan ang wedding. Only Just Begun. Yan ang theme, theme song ng wedding namin ng wife ko. Okay. Nice. Banata na natin. Kasi maganda. Game na game sabay-sabay ba? Direk eh. Wala na, tinamaan na ako sa Over the Whiskey eh. Sige, hawakan mo, Recti. Hawakan mo. Editor, ikaw na bahala. We've only just begun to live. Babante, para kita yung ano. White lace and promises. A kiss for luck and we're on our way. Before the rising sun, we fly. So many roads to choose. Walang right stuff. Learn to run. Tagal pala nito. Pero, ayun. Sharing horizons that are new to us. Wala, hindi ako ready. Watching the signs along the way. Hindi ako makasabay. Talking it over, just the two of us. Working together day to day. Together. Yun yan. Tigilan na natin. Editor, ikaw na bahala mag-score. Ikaw na bahala. So, Bri, I think this is the part where you ask Direk about his top 3 qualities. So, we asked our guest kasi, Recti, ano bang top 3 qualities nila? Ikaw ba? Ano ba top 3 qualities mo as a human being, as a person? Siguro, hindi ko alam kung totoo to. Humble, siguro. Totoo naman. I'm trying to practice humility, no? Sa buhay ko, no? Tapos, devoted, family man, yeah? Dahil sa experience ko na broken family. Yeah. So, malaking bagay yun sa buhay ko, no? Tapos, troubleshooter. Problem solver.
Galing. So, humble, devoted, and troubleshooter. Kwentong mental health. So, ikaw, kamusta ang mental health mo? Pero Brian, alam mo, for a change, gusto ko ikaw ang umano ng ating lifeguard, di ba? So, again, nandito tayo sa segment natin called Kwentong Mental Health. Ayan, gusto ko yan. And speaking of mental health, di ba, pinag-usapan natin kanina, dun talaga madalas ang impact ng pressure eh. Correct. So, ang mental health natin. So, introduce namin sa'yo to. Sige. These are life cards. So, on one side, it has a question. You will read it out loud and you will answer it. Once you've answered the question, flip over mo yung card, you will see ano ba yung payo sa'yo ng life card. Yeah. Okay. Yeah. So, we will let you choose. Teka lang, i-flip ko lang ibang card na nakabaliktad. Sige. Pakiramdaman mo. Etong brown, no? Yeah. Sige, direct. Basahin mo. Okay. Go ahead sa brown. Anong words of encouragement ang sinasabi mo sa sarili mo kapag overwhelmed ka? Ay, Okay. napaka. Hirap Hindi pa nagkakamali yung card. Hindi nagkakamali yung card. Ano sinasabi mo sa Pag sarili mo? overwhelmed, kalma. Kalma. Kasi maraming bagay yung overwhelmed eh. Maraming factor, di ba? Pwedeng ma-overwhelm ka sa pressure o ma-overwhelm ka sa achievements. Di ba? Lalo sa entertainment industry, normal yun. So, anong sagot sa'yo? Anong sagot sa'yo ng life Ang sagot card? sa akin, sorry hindi mo kailangan gawin lahat ngayon. One step at a time, makakarating ka rin. Oo, totoo yan, di ba? Galing! Talaga hindi nagkakamali yung card natin, Brian. Life card na yan. Saan nabili yan? Announce namin, magbebenta na kami soon, direct. Actually, okay yan, positive, ano yan, I mean, di ba? Yes. Kailangan mo lang buksan, di ba? Pagka struggling ka, depressed ka. Seeking for answers or signs. And we're back To Life Over Risky. So, ito na. Rec D, ikaw naman ang nasa hot seat. Ano ba ang ginagawa mo? What do you do? Or how do you handle pressure? Mentally yan di ba? Oo, mental. Matic yan, di ba? Pag pressure, yung mental ang ano mo no? Ako iniisip ko lang, di ba? Kung dumadaan ako dun, mental pa rin di ba? Ang sagot din, iisipin mo lang kung nakakaranas ka ng ganito. Di ba? What more yung... Mas mababa pa. Makakita ka mas ng... mahirap. Mas mahirap. May mga taong nahihirapan sa kalye, di ba? Walang bahay, walang matiran, di ba? Ganyan. May sakit, di ba? Yun lang parang ganun lang siya kasimple. Siguro dahil sa nung bata pa ako, marami ng pressure na dumaan sa buhay ko. And it helped me a lot, no? Para Tapos yun, basketball, physical. Tama. Basketball, naglalaro ako pag bad trip ako, ganyan. No? Tapos pag, laro ako ng basketball. Yun yung mga me time ko. Tapos yung workout sa bahay, yung workout ko, ginagawa ko, lalo na nagpapayat ako noon, kasi nasa 220 pounds ako dati. Pero parang ngayon, 219 na lang. Hindi, pero dati. Comedian pala si Rec D. Hindi, 220 ako noon, tapos nagpapayat ako, bumagsak ako ng 170. So anyways, Water weight lang 1 kilo. Tapos yun, basketball. Tapos body workout sa bahay. Home workout lang, HIIT lang, ganyan, no? I love that. So, pero ang ginawa ko, sinegue ko ng meditation. Oh, that's good. Diba? Yeah. Parang after mo mag-workout, magme-meditate ka na, magdadasal ka na. Tapos, gabi kasi ako mag-workout Tapos, saka na ako matutulog. After dinner, mga 1 hour. Ganyan. Yun yung naging physical therapy ko naman para ma-handle mo yung mga pressure. So, ako, Bray, gusto lang kita munang tanongin bago tayo pumunta sa ating direktor. Okay. Ano ang takeaway mo for tonight's episode? Sinabi ko kanina na, in life,
there will be downturns. And when you feel like walang-wala ka na matatakbuhan, andyan siya para sa'yo. That's one. And when you feel like na wala-wala ka na maibibigay, you will be surprised on how much more you can give. At I feel like yun din ang, coming from a broken family, tumayo kang provider at that time, at a very young age. Ang takeaway ko dun, wala naman sa edad yun eh. Totoo. Kung gusto mo talagang tumulong, nasa sa'yo yun eh. And yung time na yun na pinili mong ibigay sa pamilya mo, that allowed you to be who you are today para sa pamilya mo naman ngayon. So maybe that's a lesson to the people out there as well. Yeah. Diba? Yun. How about you, Direk Chet? Ako, learning ko, Bray. Alam mo, guilty ako, no? Minsan, siguro sa sobrang bilis ng buhay ngayon, mabilis, tapos sobrang busy kasi natin di ba? Minsan, I tend to, hindi ko alam kung yun yung right term, to forget Him. Parang, minsan kasi, pag may problema tayo, doon lang natin maaalala Diyos Tama. Pero ang na-realize ko, even if masaya ka, even if successful ka, malungkot ka, dapat sa lahat ng stages ng buhay mo, lagi kang grateful sa Kanya. Regardless of kahit na ano pa yung iba to sa'yo ng panahon. So, yun yung natutunan ko kay Dre. Kasi parang napansin ko sa Kanya, ilang beses ko siyang tinanong kanina. Lagi, he would always refer sa universe or sa Diyos. Depende kung anong religion nyo. Tama. But yun yung sagot niya. So it only means na kapag matibay ang faith mo, I think you can conquer everything. Yeah. So that is my learning for tonight. Ano mo, sorry bago ko tanong si Ricky, may pumasok sa isip ko, this song that goes, when the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still. Know you are God. I think yun yung lesson din. Sorry, dinagdag ko lang. Being still. Being still. Kalma. Di ba? Kalma lang. Iba na, pero alam mo, na-realize ko, nag-stick sa yung sinabi niyang kalma. Kasi tinan mo, sinabi mo siya ngayon, no? So, yun yung effect. Ang galing yun ng lifeguard. Being still, being calm. So, the pressure. Ikaw ba? Anong masasabi mo? Ano natutunan mo for tonight? Ako tonight, every moment has a purpose. No? Yun, kaya hindi ko nga alam bakit nung tumawag ka, ganyan-ganyan. In-invite mo ako. Sabi ko, sige, punta ako. Parang, eto, may purpose to. It feels light. May purpose to Lahat ng nangyayari sa araw-araw nating buhay, may purpose yan. It's a matter of how you take it. No? Kung negative yan, di ba? Kung positive yan, it's a matter of how you take it. And, yung hindi natin kaya, babalik ako dun sa, di ba, how to handle the pressure, how to become a provider. There's so much pressure in life, no? And para maka-cope up ka ron, hindi mo kayang mag-isa yun Yeah. Di ba? Di ba? Hindi mo siya kayang mag-isa. Kaya nandyan yung pamilya mo, no? And more importantly, nandyan si God. Na lagi nating kasama. Lagi nandyan lang sa tabi natin yan. Hindi siya nawawala. Tayo yung nawawala. Kahit ako, nawawala ako. Hindi ko sinasabi to dahil mabuti akong tao. Sinasabi ko to kasi I'm a sinner. Yes. No? I make mistakes every day. No? Ang maganda lang siguro kung nagkakamali tayo araw-araw, lagi tayong nakakapit sa Kanya. Whatever it takes. At yun, winner yun. Hindi pwedeng, hindi ka mag-succeed, no? Yeah. Walang imposible. Talagang, yun talaga ang kakapitan mo sa lahat ng bagay.
Repent and come back to Him. Sorry. And with that, thank you so much everyone for listening and watching. Rec D! Yes, sir. Saan ka ba nila makikita? Or baka may po-promote ka ano pelikula or teleserye. mo ngayon mga pelikula teleserye? Wala, yung ano lang po, yung GMA, sa GMA Network ko, may ginagawa po akong series na sa prime time, which is yung mga batang reels, no? Okay din na experience kasi dati ang daming may network war no. So ngayon parang nagko-collab sila no, nag-unite after the pandemic, after ano man yung mga nangyari no, pero ngayon naging friends na lahat no. And yun din yung gusto ko sa industry Kasi ang magbe-benefit din kasi yung mga workers, di ba? Mag-open din ng doors yan for everyone no, to have work, and at the same time mag-a-add din ng quality yon sa ginagawa, di ba? Yun lang siguro. Saan ka ba nila pwede makita direct or if they want meron to po akong collab with you? TikTok. TikTok? Sayo ka ba doon? Rec D. Richard lang. Rec D. Richard lang po. Tapos ayan. yung vlog ko sa YouTube, pero hindi ako active ngayon, pero hopefully this year makabalik ako dun sa Malay natin. vlogging ng YouTube, no? Podcast Mapakita na ko rin yung to. mga Mukhang na-enjoy din. Yes. Mukhang na-enjoy. Podcast na siya. Mukhang na-enjoy Sa pilot din. episode Episode mo si Pepe Herrera. Yun nga din Kaya sabi ko, Marami nagkasama na ba kayo ni Pepe? Hindi ba? Di ba? Yun ang maganda. Magkasama silang dalawa. Oh my God. Pwede natin iset. Yung shoot namin ni Direk, si Pepe Ano si Herrera? Pepe? Si Pepe Oo, yun, si noong time Pepe na yun. magkakulab kami. Meron akong picture na aaway kami namin. Anyway. Okay din yun si Peps pagka Yeah. na-invite nyo dito sa podcast. Pero no? Direk, we appreciate you. Thank kasi you so much. Thank dahil you alam rin. namin sobrang busy ka. But It took the time to be here. Oo. Yes. At sa mga kawiski, mga kalobarkada natin out there, thank you so much for listening and watching. We will see you on the next episode. Cheers! guys. Thank you. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Ihanda ang may katbaso sa lamesa at intablado. Big Eyes Production.